I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Tumatawid ngayon sa Luzon ang LPA o Low Pressure Area na binabantayan ng Pag-asa. Papasok naman sa PAR o Philippine Area of Responsibility ang isang bagyo. Alamin natin ang latest sa lagay ng ating panahon mula kay GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Magandang gabi, Jessica. Dalawang samanga ng panahon pa rin ang ating binabantayan. Una, yung low pressure area na nandyan sa may silangan ng Luzon at yung isa pang bagyo na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Huling namataan ng Pag-asa ang LPA sa layong 225 kilometers dyan sa may silangan ng Apari, Cagayan at yung low pressure area na yan at yung pinalakas na hanging habagat ang dahilan ng mga pag-ulan at thunderstorm sa Luzon na naranasan ngayong araw at patuloy na maranasan mamayang gabi o ngayong gabi dito sa may Ilocos at Cordillera Region. Pagsapit naman ng weekend, inaasahan na lalayo na yung LPA na yan dito sa ating bansa at unti-unti nang bubuti yung panahon sa Luzon kasama na, Jessica, ang Metro Manila. Pero kabaligtaran naman ang inaasang panahon dyan sa Visayas at Mindanao araw ng Sabado at Linggo. Mataas kasi ang posibilidad na umulan simula bukas ng hapon dyan sa Visayas, lalo dyan sa may western section at dyan sa Mindanao, dyan sa may Zamboanga Peninsula dahil sa pag-igting ng hanging habagat na pinalalakas naman ng papalapit na tropical storm na may international name na Newguri. Huli itong namataan sa layong 1,500 kilometers sa may silangan ng Visayas pero nasa labas pa ito ng PAR dyan sa may Pacific Ocean. At taglay nito ang lakas ng hangin umaabot na sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong 100 kilometers per hour. At kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At base na rin sa track ng The Weather Company, sa linggo na ito, inaasahan na papasok ng PAR at tatawagin itong bagyong Florita. At kung magtutuloy-tuloy itong forecast track, posibleng lumiko ito palihis sa ating bansa. Kaya paalala pong muli sa mga kapuso natin, dyan sa Visayas at Mindanao, dapat maging laging I am ready, lalo na sa banta ng flash flood at landslide, lalo na kung magtutuloy-tuloy ang ulan sa inyong lugar, kahit na po papalayo yung ating bagyo dito sa ating bansa, Jessica. Mang Tani, nakita ko kanina sa ibang mga mapa, no, sa Southeast Asia na mapa. Halos hindi mo makita yung Pilipinas dahil natatakpan ito ng ulap. Medyo hindi maganda ito para sa atin, tama po? Tama yun, Jessica. Pero ang ano natin, kung yung makikita natin, yung satellite imagery, ito kasi makikita mo, ang laki ng sirkulasyon nito yung sa hangin. Ang maganda nga lamang, Jessica, ay ito ay magre-recarve bago tumama dito sa Luzon. So yung nakikita nating malaking kaulapan na yan, talagang kayang takpan yung Pilipinas. Pero dahil sa epekto ng ibang weather system, kaya ito bago pagtama o pagpasok sa PAR, unti-unting magre-recarve yan at tamaan ng kasi inaasahan ito, Jessica, na maging isang super typhoon habang nandito sa karagatan at tutungo dito sa may southern part ng Japan. Hindi ho naman kaya mag-i-interact yan dun sa LPA at baka magbago pa ho ng track, Mang Tani? Unang-una, yung LPA kasi medyo may kahinaan, kaya hindi niya kaya na apektuhan yung galaw nitong bagyong si Jokuri. At ang mangyayari kasi, Jessica, itong low pressure area, bukas yan, nakatawid na ng Luzon at maaaring papunta na o kaya humina yan dyan sa may West Philippine Sea. So talagang ito yung babantayan natin. Ang isa sa mga tinitingnan natin dito, Jessica, ito ay hindi lalapit sa kalupaan, pero dahil sa lakas nito, kayang-kayang hatakin yan at palakasin yung hanging habagat. Nako, yun ho ang masama para sa atin. Yun, Jessica. Kasi baka mamaya yung ating mga kapuso, ang isipin nila, hindi naman pala dadaan dito sa atin, walang dapat ikabahala. Hindi po. Yung hanging habagat na yan, dahil sa lakas itong bagyo, kayang-kayang palakasin yung habagat. Kaya yung Visayas at Mindanao, ngayon pa lamang sinasabi na natin, hindi po yung direktang epekto ng bagyo ang ating ikinakabahala, kung hindi yung hanging habagat na siyang magdadala ng mga pag-ulan, posibleng simula bukas ng gabi o kaya ay linggo at magtutuloy-tuloy yan. Ang isang nakikita natin, Jessica, kahit nasa labas na ng PAR yan, yung bagyo, tuloy-tuloy pa rin hatakin ng habagat, kaya posibleng kahit Martes o Miyerkules ay magkakaroon ng mga pag-ulan
dito sa Visayas at Mindanao. Nako, ayun ang problema. Hindi ho natin problema yung LPA kasi mawawala na yon, tatawid na yon. Yung bagyo, by itself, Mang Tani, kukurba yan, hindi rin siguro natin gaanong magiging problema. Papalayo yan, papuntang taas ng Pilipinas. Pero pagka humalo yung habagat, dito ho sa bandang kaliwa ng inyong mapa, ayun ho ang masamang balita para sa ating lahat. Malakas na ulan. May hangin ba, Mang Tani, o wala? May hangin yon. Malakas yung habagat, Jessica, no? So, hindi lamang hangin, maging yung mga posibleng mag-issue ang pag-asa nitong gale warning. Kaya delikado rin yung mga maliliit na sasakyang pandagat dyan. Hindi lamang po yung Palawan, lalo na yung mga papasyal ng Boracay. Dahil sa ngayon, maganda yung panahon. Pero pagdating ng Linggo o Lunes, na iba kasi pauwi na, yun yung isang iniisip natin, lalo yung mga pupunta ng Coron, yung dito sa may Panay Island. So yan po yung mga dapat nilang tingnan kasi yan yung maapektuhan ng malakas na hangin habagat. Okay. Mang Tani, ang Metro Manila at mga kalapit na probinsya, yung weekend po natin, kamusta ho? Maganda yung inaasahan nating panahon dito sa Metro Manila, dito sa ibang bahagi ng Luzon, unang-una dahil papalayo yung maliban dito sa may western section, yung Ilocos Region at posibleng itong Zambales, Bataan area. Pero Metro Manila, ibang bahagi ng Southern Luzon, lalo na yung Calabarzon, asahan na natin yung meron mang pag-ulan pero napakahina. Kung ikukumpara kaninang maghapon o magdamag na may ulan tayo, bukas hanggang Linggo, asahan natin, mas mahina na yung mga pag-ulan. So katulad ho ng mga paulit-ulit nating sinasabi, yung ulan, pwede ho yan magdulot ng landslide at baha, Mang Tani? Tama yun, Jessica. Kaya ngayon pa lamang po, inaano natin, hindi po direktang epekto yung ating tinitingnan dito. Makita nyo, medyo malayong bagyo. Pero itong kulay rosas na ito yung hanging habagat na palalakasin ng bagyo, ulan na magdudulot posible ng flash flood, landslide at maalong karagatan dito sa may western section ng Visayas hanggang Mindanao. Kaya payuhan din po natin yung mga nasa Visayas ngayon na okay pa ang panahon. Pag kayo'y babiyahe pabalik ng Maynila o pabalik ng Luzon ng Linggo, dyan medyo baka delikado, Mang Tani, dahil dun sa habagat o epekto nitong bagyong binabantayan natin. Tama yun, Jessica. Lalo na yung mga uuwi na gamit yung mga maliliit na bangka dito sa Mindoro, papunta ng Batangas, dito sa Boracay, papunta ng Panay Island, o kaya yung nasa Coron, patungo ng Mindoro pauwi. Dapat po maging maingat dahil sa ngayon, hindi nyo makikita, wala pang epekto, pero pagdating ng Sabado ng gabi o Linggo hanggang Lunes, Martes, asahan na po yung paglakas ng hanging habagat. Maraming salamat po, Mang Tani. Si Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.